ano man estado mo sa buhay, tuloy mo lang yung pangarap mo, ilaban mo lang. Kasi alam naman natin, walang imposible. Naniniwala ako sa atin lahat pwede mangyari yun. Hindi ko na-imagine na sobra-sobrang blessing yung makukuha na. Kasi dati ang pangarap ko, motorsiklo lang. Diba? Madagdagan lang yung income namin. Nagsimula kasi kami with textmate lang kami before. Kasi nangungondoktor ka na that time Actually, hindi nga ako nagre-reply sa'yo sa mga text mo nung una. Kasi nga sobrang busy ko sa career ko eh. Wow! Diba? Ang hirap magbiyahe. So yun, pinakain niya ako sa lugaw, which is isa lang yung tokwat. Huwag ka lang, syempre, pag babae ka, mahinhin, kunwari, ano ka, busog daw, busog. Sabi ko, okay lang. Eh siya, galing palang biyahe. Gutom ako nun. Ubus yung tokot baboy. Ubus ang tokwat baboy, walang natira. Tapos nakilala ko siya, sabi ko, mabait itong taong to. Sabi ko, kaya lang inubos yung lugaw ko eh. Nadismay ako. 3 months lang, nagpakasal na agad. 3 months, nagpakasal kaming dalawa. No, at doon na talaga naman talaga. Alam mo yun, nung dalaga ako, mahirap ang buhay namin. Nung mag-asawa tayo, mas lalong humirap yung buhay ko. At least nag-improve. Diba? Kung mahirap, ngayon, naghirap lalo. Kasi, nung nabuntis na ako, doon ko na-realize na iba pala yung buhay ng single sa may asawa na. Hindi, tsaka naniwala ka kasi agad sa mga pangako. Nauto mo ako eh. Oo. Nagpauto ako sa'yo. Isa sa naging motivation ko kasi doon, alam mo na every time pag pumupunta ako sa palengke, nakikita kita. Diba? So, parang sa akin, sabi ko, ang ganda-ganda ng taong to. Nox! Kasi sa akin kasi ang definition ko ng maganda, yung babaeng masipag, walang arte. Grabe siya. So, yun yung nakikita ko sa kanya no, na kaya sabi ko, gagawa ako ng pagbabago, gagawa ako ng desisyon na po pwedeng makabago sa buhay namin para etong taong pinakasalan ko, mabigyan ko ng magandang buhay. Siyempre, nung nag-start ka na sa negosyo, iniwan mo na yung pangungondoktor, nawalan tayo ng everyday income na tinatawag, which is doon talaga tayo sobrang sinubok. 'Di ba? Kasi umaalis ka, minsan maaga pa, umuwi ka, madaling araw, tas uuwi ka, nagugutom ka, sabi mo sa akin, hindi ka pa kumakain. Yun yung hindi ko naiintindihan ng part na yun na parang, ano ba napapala mo dyan sa negosyo sa sinasabi mo? To the point na dumating din sa buhay ko na umiiyak ako sa sulok. Hindi ko pinapakita sa'yo kasi ayoko pang hinaan ka din. Kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, kung hindi mo ititigil yung ginagawa mo, alis na lang kami ng anak ko. Nung tinanong mo ako kung ikaw or yung negosyo na ginagawa ko, actually, hindi ako sumagot. Kasi, pag pinili kita, baka mawala yung negosyo. Or pag pinili ko yung negosyo, baka mawala ka. Kaya hindi ako sumagot. Kasi parehas ko love eh. Parehas ko gusto. And sinabi ko lang sa kanya na hindi ko gusto yung umaalis ng bahay ng matagal tapos hindi ko alam kung anong oras ako uuwi, kung kikita ba ako ng pera o hindi. So hindi ko gusto yung ganung ginagawa ko na parang lagi suntok sa buwan. Sabi ko kung ako tatanungin mo, ayokong lumabas ng bahay. Mabigat yung paa ko pag lumalabas ako kasi wala akong pera, wala akong budget. Hindi ko alam kung kakain ako, hindi ko alam kung makakauwi pa ako. Pero sabi ko, para sa pamilya ko gagawin ko. 'Di ba? Para sa pamilya ko ilalaban ko. Kahit na halos lahat sila negative, hindi naniniwala. So, ang hiling ko lang sa kanya, kahit hindi niya ako suportahan, is wag niya na lang akong awayin every time uuwi ako. Kasi sabi ko, pagka gumanda yung buhay natin, hindi na ako aalis ng bahay. Every time na inaaway kita pag uwi mo kasi wala kang dalang pera, hindi ko alam na naglalakad ka pala noon. From Ortigas to Cubao. Tapos sumasakay ka ng jeep. Actually, hindi, sabit lang. Kasi libre ako eh. Pagka nasa Cubao na kasi ako, kilala ko lahat ng mga konduktor, jeepney driver. Libre na ako niyan hanggang Antipolo. Ang problema ko sa Antipolo,
is wala naman akong pamasahin ng tricycle pa uwi rito sa Angono. So lakad pa rin ako noon. Hindi niya alam everyday ganun yung routine ko. No? Kaya sabi ko sa kanya, kung alam mo lang, ang hirap din ang ginagawa ko. Hindi madali. Kasi sabi ko, kung gagawin ko tong negosyo to para sa akin lang, ang tagal ko na nag-quit. Ang tagal ko na sumuko, pero mabigat kasi yung reason ko bakit ko nilalaban yung negosyo. Sabi kong gano'n, hindi naman natutulog yung nasa taas yung ama. Sabi ko, makikita niya rin lahat ng sakripisyo natin, syempre. Ibibless niya rin tayo. Doon ko na-realize na, ay, ang hirap pala ng pinagdadaanan ng asawa ko. Ang hirap pala ng ginagawa niya. Ang lagi ko nakikita is yung para sa sarili ko lang. Ang lagi ko nakikita is yung nararamdaman ko lang. Bilang babae, bilang naiiwan sa bahay. Kaya yun, nung nagsimula kami, nung sinama niya ako sa office, pinirealize niya sa akin na ganito kaganda yung sinasabi ko sa'yo na negosyong pinasok ko. Doon na nagsimula ang lahat. Which is, pinagpapasalamat namin sa ama na unang-una, kinlear niya yung isip namin na ano man yung pagdaanan mong pagsubok sa buhay, trials yan, kayang-kaya nyo yan. At syempre, yan yung magiging foundation nyo para mas gumanda yung negosyo na ibibigay sa inyo. Syempre, yung foundation yan na para mas tumibay kayo, tumatag kayo, which is yun naman yung very grateful. Ang natutunan ko pa isa, hindi ka agad bibigyan ng nasa taas ng ama, ng kotse, ng pera. Ang una niyang ibibigay sa'yo, wisdom. Ang una niyang ibibigay sa'yo, learnings, coaches, mentor, yung mga tamang tao na sasama sa journey mo para malagpasan lahat ng mga pagsubok mo. And syempre, marating mo lahat ng mga result na gusto mo. Yung nangangarap lang tayo na balang araw, magkakamotor tayo, hanggang sa binigay sa atin yung motor, kahit second hand lang, hanggang sa unti-unti, yung second hand, naging brand new. Tapos yung una kong kotse, yung Cherry QQ. First time mong kumita ng maganda-ganda, no? Actually, diba? inipon ko talaga yung income na yon kasi parang na-inspired ako. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng sasakyan. Tapos one time, nung niyaya ko siya mag-church sa Antipolo, magsamba kami. Pagbukas niya ng pinto nung Cherry QQ, natanggal yung handle. Sabi ko, Sus Mariosip, ano ba? Parang kasi Hercules sa lakas eh. Sabi ko, ganun, yung handle, tinanggal mo eh. Ingat na ingat ako sa kotse. Anyway, yun yung first. Then second namin is nag-brand na kami kasi ang hirap naman pagtulakin yung asawa ko, di ba? So nagkaroon kami ng brand yung SUV, then nadagdagan. Very grateful talaga kasi ang pangarap ko lang dati motor, no? Ngayon binigyan niya kami ng mga sasakyan na kung saan talagang alam mo yun, nakaka-proud kasi pag ngayon nag-ahatid kami sa school ng anak ko. So very proud akong daddy na kasi dati nung nag-aaral ako, naglalakad lang. Pangalawa, nakatsinelas lang ako. Totoo yun. Mula grade 1 hanggang grade 6, nakatsinelas lang ako. Naglalakad. Kaya naman ngayon, sabi ko, pagka binilas kami ni Lord, so yung mga anak ko, bibilang ko ng mga sapatos, di ba? And syempre, kahit papano kami, nakaka-afford na rin kami makabili ng mga sapatos. Diba? And yun yung nakakatawa sa negosyo natin na kung saan basta mangarap ka lang, walang imposible. Lumaban ka lang ng tama, lumaban ka lang ng patas. Diba? So, gumawa ka na mabuti sa tao. Kasi ibibigay lahat ni Lord dyan sa'yo eh. Ibabalik niya lahat ng kabutihan na ginawa mo. Ibabalik sa inyo ng doble-doble. Yun, yung pinaka-blessings na ibinigay sa atin ng AGG is yung hindi lang yung tungkol sa finances eh. Yung family, quality time sa mga anak natin, time freedom na habang may finances ka, meron kang time sa family mo. Which is yun, sobrang nai-enjoy ko ngayon. Dahil napakaganda ng online platform na meron tayo ngayon dahil alam mo yun na habang ginagawa mo yung negosyo, nakakasama mo yung mga anak mo, nahatid sundo mo sa school, 'di ba, na nabibigyan mo ng magandang future at naka-ready na din yung kanilang future kasi hindi lang naman, sabi ko nga, hindi lang naman siya tungkol sa sasakyan, bahay. Siyempre, nakapagpundar na rin tayo ng mga lupa
na balang araw pwede ring manahin ng mga anak namin. Sa akin, siguro yung isa sa mga the best na nangyari is yung mga kababayan natin na nangarap lang din, no, na sumubok lang din. Karamihan sa kanila ngayon nakapag-for good na rin, kasama yung family dito sa Pilipinas, habang kumikita. And yung iba naman, nakapagpatayo na rin ng kanilang mga bahay, nakabili ng mga sasakyan. And marami rin mga simpleng tao na from talagang masasabi natin na mahirap gaya namin, is ngayon, kahit papano, maganda na yung buhay nila. Yun yung isa sa mga pinakamasarap na achievement para sa atin, na makita mo yung buong community nyo, yung mga nagtitiwala, is gumaganda rin yung buhay nila because nakita nila yung opportunity na nakita na. Maniwala ka lang sa sarili mo. Maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. At of course, syempre guided ng company na meron tayo, which is AGG. Syempre, pag naniwala ka sa sarili mo, lakipan mo ng aksyon. No? At pinaka the best para i-bless ka ng nasa taas, gawin mo yung negosyo ng tama. Pag naaalala ko, naiiyak ako. Kasi hindi ko rin maisip na magiging ganito talaga yung buhay namin na mga anak namin, katulad nga nung nakaraan na binati ako ng anak ko ng happy birthday with English, magandang accent na ng English. Kasi ako high school undergraduate ako eh. At doon ko na-appreciate ng sobra yung AGG, na sobrang ganda ng negosyong to. Hindi lang yung pangarap ko, pangarap ng asawa ko, buong family ko, na yung anak ko, binago yung buhay ng anak ko dahil talagang yung anak ko English, fluent English na magsalita. Nakapag-aral na sa magandang school. Talagang, alam mo yon, pagpapasalamat mo talaga na may AGG na dumating sa buhay namin, na ilulook forward mo. Talagang isi-share mo sa mga taong nakakapanood ng video na to na AGG is the best company, na marami nang natulungan, marami nang nabago ang buhay. Kasi kami 100% buhay na patotoo na binago ang buhay ng company na meron na to. Yan, sa mga nangangarap tulad namin, no? So, huwag kayong tumigil mangarap. Yung pangarap nyo, sabayan nyo ng action, sabayan nyo ng prayers, kasi alam naman natin, walang imposible pagdating sa Kanya, di ba? And tulad ng maraming tao na simpleng tao, na ngayon nabago ang buhay, gumanda ang buhay, naniniwala ako sa atin lahat pwede mangyari yun. Kaya kahit sino ka man, ano man estado mo sa buhay, tuloy mo lang yung pangarap mo, ilaban mo lang para sa mga mahal mo sa buhay, kasi naniniwala ako darating ang panahon kung ano yung nangyari sa amin, kung ano yung mga blessing na nakuha namin, yun din yung blessing na makukuha niyo.